That's a stupid thought. Say that you'll build a castle of your own and not a mausoleum, silly girl. Tumatawang sabi ni Mateo sa kanya. Oo nga pala. Patay ang iniisip niya at hindi buhay, and she realized that it was a bad idea. No matter how hard her life is, it's still a blessing to still breathe each day. Ipapalipat ko na lang sila sa sarili kong mausoleum. Yun ang ibig kong sabihin. Ani rito. So can we go back to the penthouse? His brows arched. Tumango si Clea. Sige, tsaka lumingon sa mga tao na nasa likod ng mausoleo. Parang papalapit na naman ang yaylo ring ni Clea para yain silang kumain. Sa nilapan niyang Tito Tristan na nakatingin sa kanya, he gently nodded her and pulled his lip for a smile but his wife never did. I'll just say goodbye to Tito Tris. Paalam ni Matea kay Clea na lumayo na rin at inayos ang t-shirt na suot. Napakulot ang kabilang gilid ng labi niya. Nice girl, he complimented. Ngumiti lang siya at tumalikod. She must have hated Tristan after what she discovered, but she could not fully hate him. She's always been living at the bright side of the world no matter kung gaano kalupit ang naging buhay niya. Sumasama na noon man lambad niya pero magpapatawad pa rin naman siya. Kailangan lang palipasin ang bigat ng kaloban at pagkatapos, unti-unti na nagiging normal ang lahat. Mateo's eyes followed Clea right before he settled his eyes at the gravestone. It's been so long, Denise. Nakakaingit ang noon niya dahil sa nalaman niyang dahilan ng pagtataksil ng babae. Anong logic sa bagay na yon? Tinaboy siya nito papalayo kaya't umalis siya nag-aral ng Spain. Bumalik siya at nakanda na siyang mag-enroll sa PMA tapos ngayon siyang masama? Damn his daddy for sewing away his best woman. Di ni Mateo napigil ang pagsama ng loob at naramdaman na parang uminit ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya alam, wala siyang alam. All this time, yan ang dahilan ng pagtataboy sa kanya ni Denise, na kahit nakahanda siyang akuin ng bata na hindi kanya, pilit pa rin siyang tinutulak papalayo. He doesn't doubt the story anyway. He knows his father very well and it is not impossible for his old man to do such cruelty. His dad was once a powerful man and so stone cold. Malamang na iniisip noon di makabubuti si Denise sa pagiging isang successor niya dahil napakabata pa niya humaling na siya sa babae, involved na sa make love sa edad na 14. And maybe he had mastered it as the time went on. How could his dad even do that to his own son? Inalisan siya ng ama ng kaligayahan para lang sa kumpanya na iiwan nun sa kanya. Palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ama na gusto niya kung na makabubuti para sa kanya kaya naman sinunod niya lahat ng sinabi niya. Ngunit diyon kasama sa pagsali sa hukbong dagat at pag-alis kay Denise. Pero ano pa bang magagawa niya kung wala na di naman may babalik pa ang kahapon? Isa pa natatakpan ng puwang sa puso niya para sa babae. Yun lang sarili pang anak na Denise ang pinapalit niya. Wala si Mateo magagawa. Mahirap kalaban ang sarili at malinis ang interes niya. Hahanap siya ng magandang tiyempo para aminin lahat o baka hindi niya na aminin. Wala sa ugali niya magkumpesal. Kikilo siya pag kailangan at kapag di niya natagalan, papaspasan na niya si Clea. Nakamove on na rin ako sa wakas din. Masakit na pagkaroon ilang dekadang pagtitiis, ang masakit na katotohanan hinampas diretso sa mukha ko. Kung sinabi mo sa akin, I could have made a better move, pero mas pinili mong itago sa akin. Ngayon ang iyong anak na babae na pupuot sa iyong unang pag-ibig at sinusumpa kong buburhan ko yon. Hindi niya malalaman na ako at ikaw ay minsang nagmahalan. Di ni Clea kailangan malaman dahil ayoko mawala siya tulad ng pagkawala mo sa akin. Patay ka at hindi si Clea. Siya ay mas mahalaga kaysa kung anumang meron kami. Baka di talaga tayo para sa isa't isa. Sa palagay ko kung sinusubukan mo maghanap ng isang bagay tulad ng binahagi natin marahil itong paraan kung paano kita tratuhin na parang aking prinsesa sa aking espesyal na paraan. Kahit sa kama, bumuntong hininga si Mateo. Di na ikaw ang prinsesa ko dahil anak mo na to. Baby ka siya ngayon habang ako'y naging sayo. Baby kasi ang tawag din sa kanya kasi mas bata ro siya 2 taon kaya mas dapat na daw i-baby at hindi yon. Pero sa edad ni Mateo na yon at binata na siya kung kumilos at magsalita dahil din siguro pinalaki siya ng amang formal at tahimik. May karapatan sa magsalita kapag tinatanong siya at kung may mga bagay na namanan niya sa kanyang ama ang isa, napakasnob at ang dalawa'y mahigpit. Kailan siya natutong makipag-ugnay ng normal sa ibang tao? Noong isa siyang commanding Navy officer, natuto siyang ngumiti paminsan-minsan at di siya ganoon kaseryosong tao. Nakikipagbiroan na siya pero di pa rin katulad ng pakikitungo niya ngayon kay Clea na parang isa siyang librong paunti-unting nabubuksan. This is goodbye for good then. Ibibigay ko sa iyo at sa asawa mong hustisyang nararapat sa inyong dalawa at aangkinin ko ang anak mo. Ang akin lamang at handa kong patayin sa pagkakataong to kung may tututol sa aking kalooban. Ang bagay na hindi ko kailanman nakuha.
pagkakataong gawin para maprotektan ko ang sarili kong ama, pero hayaan mo na yon. It was our destiny to part ways and my destiny is to meet your unika iha na malapit ng makurap na ex-lover mo. Maghintay hanggang siya ay maging 18. Napangiti si Mateo sa sarili niyang iniisip at sumulyap kay Clea na kausap ang yaya niyang si Loring. Malapit na maging kanyang dalaga ngayon at walang makapipigil sa kanya. Kung possessive siya ng batang si Bustamante pa siya, mas magiging selfish at this time. And even that badass lawyer can have his girl. Clea belongs to him and no one must claim her except for his 10 inches. Di baling wala tong experience at di siya kayang pantayin pagdating sa kama. Dahil ngayon palang nararamdaman niyang magiging memorable experience na yon, hindi para kay Clea kundi para sa kanya. He groans when his belly aches. That's how much she has been affecting him since day one, and it feels like it's going to explode any minute. Kaya umiwas siya sa usapan na medyo nakakaakit ang testosterone dahil baka hindi niya mapigil makulong siya ng salang rape at corruption of minor. Parang gusto ni Mateo yung hilahin ng mga araw para mag-birthday nito at sisimulan niya na ang ritual. Ritual ng kalibugan. But he's sure it's just his lasciviousness. He's falling too fast and there's no turning back. Nagpaalam na ako. Thea smiled somehow happily when she stood in front of him again. Naroon pa rin ang katarantaduhan sa isipan ni Mateo habang naniningkit ang mga mata niyang nakatitig sa dalaga. And when she held his wrist that was nearly inside his pocket, his temperature rises. She isn't inviting him but does not know how inviting she is in his eyes. The more she acts so innocent, the more he's eager to devour her. Yeah? He just asked, shrugging. Aalis na ba kayo? Tanong ni Loring sa kanya kahit nilipat ni Mateo ang paningin sa matanda. Oo, sagot naman niya. Mag-ingat kayo ha at ingatan mo ang bata. Parang maluha-luha pa yun sa kaniyakap si Clea. Ingatan mong sarili mo at kakain ng maayos ha. Huwag malulungkot kahit mag-isa. Lagi mong tatandaan nasa langit ng mommy at daddy mo kasamang lola at lola mo. Tinignan ka. Habilin noon kay Clea na umiiyak naman. Opo, yaya. Baba, yaya. Mamimiss kita ng sobra. Naputol ang koneksyon ng mga mata ni Mateo sa dalawa nang tumunog ang cellphone niya sa bulsa. Kinuha niya kaagad iyon para i-check kung sino ang tumatawag at bumagsik ang mukha niya sa rogue na yon at may message pang babae sa email niya. Lumayo siya at tumalikod sa gawin ng dalaga para maitago yon. Ano naman kaya ang laman ng message? Napatanong pa siya sa sarili pero wala naman siyang interes na buksan. May subject pa na, I miss your Mr. Monster. He's having a second thought if he's going to open the attachment, but in the end he closed too. He simply clicked it and would serve in his eyes, hot and freshly cooked. Holy shit! Umangat ang kilay ni Mateo sa hubad na katawan ni Rogue na makita niya. He was firstly captured by her sensual face, eyes closed, mouth hanging open, showing great pleasure. Hawak ang sariling leg na parang walang katumbas ng sarap na nakasulat sa magandang mukha. Tumulong pawis niya sa noo. Nagsasarili malamang ang babae at nakurang-kulang na nitratong sarili para ipadala sa kanya. Di siya manhid para wag maramdaman ang kakaibang init sa katawan, pero di siya hangal para patulan pang isang taong iniiwasan na nga niya. He's reserving his entire strength for his young girl. He's no time for that kind of nonsense. He shook his head and was ready to delete the photo but he had sensed that somebody's watching him. Kagad niyang pinihitang ulot pagkabigla niya ang maputlang mukha ni Clea ang sumalubong sa kanya. Nakangangang dalaga sa may gawing likuran niya, nakasilip sa kanyang phone. For Jesus' sake, Clea! Bulalas ni Mateo at di magkanda o gaga pa nagtatago ang cellphone. Ngalingaling yung iba to na lang sana pero huli na rin naman. Kung kailan naman niya ayaw muna itong makakita ng kung ano-ano at makipag-usap sa kanya ng mga bagay na may kinalaman sa pwedeng magpainit sa kanya, saka naman to sisilip-silip na parang tanga. Halos dito kumarap at lunok ng lunok. Huwag sabihin hindi pa to nakakakita ng hubad na litrato ng tao. O gago malamang kasi attempted rape victim nga. Nasampal ni Mateo ang noo at natikaw ang mga labi. Don't you know that it's rude to interrupt in one's business? Pagalit na angel ni Mateo para lang maisalba ang sarili niya. Hubad? Parang humahangos pa to ng ingangat ang mata sa mukha niya. Girlfriend mo rin? To clean up everything, he's not irritated at her. He's mad at himself. Binukan niya ang bibig para magsalita pero nagsalita agad si Clea. Ihintayin kita sa motor. Kagad tong tumalikod, di na siya hinintay masabi pa ang sasabihin niya. Ano nga ba naman ang sasabihin niya? Huling-huli niya sa akong tumitingin sa hubad na katawan ni Rogue. At sa dami ng pwedeng makakita, si Clea pa talaga? Mateo, tanga-tanga mo. Mura niya sa sarili. Di pa man lang nakakonsensya na siya kahit wala naman siyang kasalanan.
Clea, wait! Naiinis na napakamot si Mateo sa ulo, tsaka mabilis sumunod sa dalaga. Papatayo bitbit ang paboritong pusa. I can explain. At kailan pa siya nag-abalang ipaliwanag ang sarili niya? Hindi niya ugali yon, pero ngayon hindi siya makakatulog hanggat di nito naiintindihan ng tungkol doon. You don't have to explain. You don't have any responsibility towards me, Tito Mateo, except to keep me safe. You're just my defender and I am your client. Lalong uminit ang ulo ni Mateo kaya tinadsa kanya ang isang bulaklak sa may harap na isang lapida. Tumalsikin sa malayo at wala siyang pakialam. Inay, bakit mo sinipa yun? Mumultuhin ka ng may-ari. Clea immediately ran to catch the heaved basket of lilies. Nakita pala siya nito at ano na naman ang sasabihin nito sa ugali niya. Ang bad mo! Himaktol ni Clea ng damputin ng mga bulaklak. Ikaw na nga tumitingin sa ubad na babae, ikaw pa may gana magalit? She sassed and glared at him. Tumigil kasi siya sa paglalakad at pinanood lang to. I am not just your defender. You have to pin that inside your head. I am not just your defender. He declared arrogantly. Whatever. Irap ni Clea at saka nilapag ang bulaklak na patay sa may tabi ng lapida. Sorry po ha? Antari mo na, sita pa niya. Dati pa, kung ngayon mo lang nalaman huli ka na sa balita. His lips thinned. Mabilis siya nilagpasan ni Clea at kung si Mateo ang masusunod, baka ilahin na lang niya ang braso nito para wala na tong kawala. Pero di nga bang sabi niya, dadahan-dahanin niya at hindi papaspasan? Patience, Bustamante. Patience. Napatili si Clea na makita sa bintana ng sasakyan kung sino naghihintay sa kanya sa balkon ng kanyang bahay. Nakapangalumbaba si Lara at Nina pero na makita ang sasakyan ni Mateo kaagad na nagtataron ang dalawa, parang nanalo sa loto. She immediately hopped out of the car, never glancing at the old Bustamante. Sa biyahe nga, tinulungan lang niya to kunwari at hindi niya iniimikan. Sumisikdo kasi ang dibdib ni Clea sa inis. Alam niyang selos yon pero wala siyang karapatan. Kung girlfriend nito ang babaeng nakaboyong niyang sa harapan ng kamera at nag-selfie pa kasamang harapan. Subukan din niyang bumukaka sa harap ng salamin at alamin ang parte ng ano niya. Buisit? Parang tanga lang nakahawak sa sarili. Ano kayang ginagawa ng babaeng yon sa sarili niya? Napapaisip ni Clea ang tanong kanina. Di niya maatim na ganun palang ginagawa ng dalaga. Nagpapakitaan ng kayamanan? Maganda yung babae, nakita niya. Maputi. Parang si Miley Cyrus ang buhok na kulay itim pero bawing-bawi naman sa mukha ang ganda. Kahit parang panlalaki ang gupit. That woman was showing fierceness and another urge of beauty. Di lahat ng gupit na laki mukhang lalaki dahil ang babaeng yun ubod ng ganda at parang isang tsosa. At lalo na iyak si Clea sa selos dahil di ganun ang mukha niya. Di siya ganun kaputi at lalong di siya ganun katangkad. Kung pwede lang na mapagdugtong ng binti, ginawa na niya para humabol man lamang siya. Bagay na bagay ang dalawa ni Mateo. Mas bagay ang babaeng yan sa Lieutenant General kesa doon sa babaeng humingi ng 50 mil sa opisina nung nakarang linggo. Kitty baby? Tawag sa kanya ni Mateo pero hindi niya pinansin. Look at me. Bahala ka sa buhay mo. Tsaka anong kitty baby? Kitty baby mo mukha mo. Nagluluksa pa ako sa Lala pero dumamay ka pa. Pero ano nga ba naman ang kasnaran nito? Wala naman. Siya na nga may sabi na wala naman tong responsibilidad sa kanya maliban sa isang tagapagligtas. Maybe she's only the one who's expecting more from him, which she cannot also exactly name. What does she really need? She hated it when she saw him staring at the nude body of that woman. But why? Di na talaga maganda ang epekto ni Mateo sa kanya. Pag nawawala ng kaisipan niya at mas lalong gumugulo ang mga bagay-bagay. Beshi! Sabay natilin ng dalawang kaibigan ni Clea at patakbo siyang sinalubong ng yakap. Malamang wala sa Lira dahil 1 week daw yon sa kuya nang bumaba sa barko at 3 days na lang makakasama na niya ulit ang Beshi. I miss you girls. Pinanggigiran ni Clea ng yakap ang dalawa na sabay humagikik. Pero napatigil siya na makita niyang lalaki nakatayo rin sa may balkon niya. Di niya yon kilala pero nakangiti sa kanya ng kaunti. He looked so kind and very approachable. Nakapamulsa yon pero natakot siya na mapansing may baril din yon. Sino yon? Yugyog ni Clea sa dalawa na parang kambal tuloy na napapalingon. Si Captain Furlan, inihintay si Tito. Pumunta yan ng bahay kasi hindi raw makontak kaya't pinasama sa akin ni Milola nung sabihin ko na on the way home na kayo. Ani Nana sa kanya. Nakatango pa nga lang siya na marinig niya ang boses ni Mateo sa may di kalayuan sa kanya. Bud? Parang di pa rin makapaniwala na naroon ng kaibigan na agad namang umisi at sumaludo. Maging kaibigan ni Mateo ubod ng babo. Lahat para ng taong nakapalibot dito para mga pinagpala sa san sinukuban sa pisikal na itsura. Bud,
I took a leave and planned to see before I took my flight to Paris. Sabi ng lalaki habang papalapit naman kay Mateo. Paris? Honeymoon in advance? Ngumisi ang binata at saka tumingin sa kanya. Yuck! Honeymoon in advance? Bakit nakatingin ka? Gusto mo rin ng honeymoon? Doon ka nagbubagay, mag-honeymoon sa Congo, Africa. Kasama ng unggoy at ang girlfriend mong malaswapa sa unggay? Pasimple si Clay ang umirap. Kasama na rin yon, bud. Wala eh. Nagaya si Pia. 1 week lang naman at pagbibigyan ko na kasi baka hiwalayan ako. Kawawa naman yung anak namin pag hindi na buo. Gago. Sagot ni Mateo at saka nagyakap ang dalawa. Samantalang silang tatlo ay nga. That's the most stupid thing I've heard. Baka ayaw na ng dahan-dahan. Dugtong pa na matandang binata. Inay! Pinanlaki ni Clea ng mata ang dalawang kaibigan na napangiti naman at maharot na humagikik. But there's something new about her. Parang di na siya ganun nakakatakot kapag nakakarinig ng mga ganong usapan. Samantalang dati, kulang na lang pasakan niya na 1 kilong bulak ang magkabilang tayo niya pag nakakarinig ng ganon. Di ba bawal ditong dirty talks, bud? May mga bata. Sabi ng lalaki tumingin sa kanila kaya di agad inila ni Clay ang dalawang kaibigan para makapasok na sila sa bahay. Pero braso niyang nahagip kaagad ni Mateo. I'll check the house first. Anito sa kanya kahit nagkibit palikot siya. Pero naalala niya si Cutie. Si Cutie, ba't mo iniwan sa kotse? Angel ni Clay kay Mateo na agad nagsalubong ang mga kilay. Ikaw nag-iwan sa backseat. Angel din ito sa kanya. Kunin mo na, total may kasalanan ka naman. Nirol niya ang mga mata at mata rin ito malikod. Maang nanapatingin sa kanyang kaibigan at sabay din ang mga nagkatinginan. LQ? Lara asked and followed it with a giggle. I was trying to explain but you're deaf. Sagot ni Mateo pero kunwari di ni Clea narinig. Kasi hindi ako nagtanggal ng tutuli. Ines na sagot niya kaya lalong humagikik ang dalawa. Alright then, I won't get your cat. He even answered and started to walk heading to the front door. Alright too. Maybe later you can start packing your things so that you can have and leave. I am just going to ask Attorney Villana to find me another defender. Masama ang loob na sagot ni Clea. Sumagot siya kay Mateo at kasasusi pa man lang noon ng pintuan, buong lakas niyang tinulak matapos pasadyang bundulin ang malaking katawan nito. Siya pang muntik tumalsik, mabuti na lang nakahawak siya sa hamba. Masama ang tingin ni Mateo na parang kakagatin siya maya-maya lang. Don't be such a brat. You must at least sometimes try to listen before you act so stubborn. Daldal ni Mateo sa kanya pero tuloy-tuloy si Clea sa loob ng bahay. Kahit nakikipag-unahan na ito sa kanya.